What's up mga katoy? Ayan. Here we go again. Ayan ha. Alam mo, may isa ako napanood kasi na nangingialam na naman. Sobrang pukong ina, pakikialam. Napakapakailamero masyado na itong taong to. Hindi mo alam kung sa pinaglihi itong hayop na to eh. Di ba? Kasi about dun sa yung kay Tintin, yung kay case ni Christine. Yung flight stewardess na namatay nga, di ba? Tinatrabaho naman na ng pulis yun. Mamaya, magbibigay ako ng opinion about doon, ng comment about doon, ha? Pero ito, tangina, bumibingo na sa akin itong hayop na to eh. Ikaw bay, ha? Dapat hindi pangalan mo Banat Bay eh, dapat Solja Bay. Buisit ka. Tapos, ayun, pakinggan natin ha. Ayan. Ay nako, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayon po gusto ko lamang kung pag-usapan ng konti lang yung issue tungkol dito sa napatay na stewardess. Okay. Alam nyo, nakikita ko kasi sa Twitter na talagang grabe mo magpa-trending na naman kung ilan natin mga kababayan. Sabi ko nga wala namang issue. Alam mo, ito Putang na may, alam mo? Bainggit ka sa katawan, no? Ano ka nasisira, ulo? Wala kang pakialam doon, bay. Ha? Kung nagpapatrending sila o nagpapaviral sila sa mga mga vlogs nila, huwag mo pakialaman. Ginagawa mo! Kung ina ka, kanya-kanyang kanya-kanyang channel yan eh. Ikaw ba pinapakialaman ba nila yung channel mo? O, ngayon parang sisiraan mo sila na huwag manood sa kanila, ganon. Kupal ka rin masyado eh, no? Napaka-selfish mo. Yun lang, to sa totoo lang, no? Napaka-makasarili mong hayop ka. Wala kang pakialam doon kung gusto nilang gumawa ng vlogs about kay Christine. Kung anong comment nila, kung anong opinion nila, wala kang pakialam. Okay? Ba't mo, Diyos ko ka naman, ba't mo sabihin na nagmamagaling sila or nagpapaviral na naman sila? Kung di ka ba naman gago, di ba? Gago! Nakaulo ka rin. O bakit ikaw ba? Ano pa sa tingin mo yung ginagawa mo? Ha? O, di ba? O, ginagawa mo rin siya content. Eddie, wow! Ngayon, huwag pa kailangan kung yun ang gustong i-content ng iba. Alam mo, hindi mo lang kasi matanggap na mas nauna sila. Mas nauna silang nag-vlog about sa content ng kaso ni Christine. Hindi mo lang matanggap, gago ka. Tangina mo ka rin napakapakailamero mo. Kukwestiyonin mo pa yung iba. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, pareho ko yung may isa rin ako may isa ako napanood din na parang wag daw makinig sa mga ibang nagba-vlog na dito ganyan, gaso ganon, gaso ganyan. So anong gusto niyang palabasin din, di ba? Hindi ko lang mapangalanan kung yung hayop nun, basta mo yun, kautak mo yun. Utak talangka. Okay? Ay, anong gusto niyo mangyari? Sa inyo lang manood yung mga tao, ganon. Tinginan nyo. Napakamakasarili nyo hayop kayo. Huwag yung papakailaman yung content ng iba, ha? Ako wala akong wala akong pakailam sa mga sa mga banat-banat na yan or issue na yan about kay Christine, di ba? Pero ngayon magko-comment na rin ako konti. Kasi napanood ko nga naman yung kwento niya, yan, sinubaybayan ko rin. Kaya ngayon na ako ngayon na ako magko-comment or magbibigay ng opinion kasi bago ko bitawan yung mga salita ko, kailangan alam ko rin naman muna kung ano yung, di ba, mga pangyayari. Ngayon ikaw, ito utang ina ka, makapag-hashtag stop using the victim. Ulo-uliin ang gusto mo, ha? Ikaw lang gumamit sa content niya, ganon. Alam ko ng pucha ka. Kung ginagamit man ng ibang vlogger yung issue about kay Tintin, yung content na about kay Tintin, huwag mo silang i-stop. Tangan hinashtag mo pa, stop using the victim. What? Na i-vlog nila, kupal ka rin no?
Tang ina mo, yun lang sabi ko sa'yo. What the fuck? Tapos nag-post pa si Sharon Cuneta na nakatop. Naka-dating suit. Gulo-gulo na nga ng Earth. Alam mo, gunggong ka rin eh, no? Pati ba naman yung pagbe-baking shoot ni Miss Sharon Cuneta, papakailaman mo? Putang ina. Anong gusto mo? Ikaw mag-baking suit? Yun bro, talaga dun, mas gugulo ang Earth. Magandang araw po. Ako po si Banat Bay. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito, parang awa din na mag-subscribe. At sa mga hindi pa nga Tag makaawa. na hindi pa nakalike, parang awa na mag-like naman kayo. Huwag naman nakikinuot. Tangina. Kaya naman pala. Tangina. Kaya naman pala. Diba? Kaya pala, kaya pala nanggigigil kang, tawag na to, gamitin ng iba, or gumawa ng content yung iba, or mag-vlog yung iba. Dahil gusto mo, ikaw lang ang panoorin nila, ganon. Gago! Ayan, lumabas din, di ba? Oh. Nagmamakaawa sa subscribe. Tangina, ganyan ka ka-desperado, bro. Di ba? Ganyan ka ganyan ka kauhaw, ganyan ka kagutom. Gago, tangina mo. Tangina, pati mag-like, nagmakaawa. Diyos ko po. Ay nako, hayaan mo sila mag-like or mag-subscribe kung gusto nila yung mo. Sa bagay, patay gutom ka nga naman sa sa subscriber, saka sa like. Naisip mo ba yon ha? Naisip mo ba? Yan din yung kinabubuhay mo, tanga. Tapos magbabawalan mo yung iba. O eto, pakyo ka. Talentado. Okay, ayan ha. Sige, regarding sa issue. Ha? Ayoko sanang mag-comment or mag-vlog about dito. Kaso nga lang, syempre, kumbaga, gusto ko lang ilabas yung saloobin ko sa mga nababasa ko, nababalitaan ko sa mga news, sa mga ganyan nga. About nga kay Tintin, di ba? Sa flight stewardess na biktima. According kasi kay Gigo, yan, anak ni Madam Claire de la Fuente, ha? Ang sabi daw ni Romel sa kanya, nabanggit daw ni Tintin na meron daw nilagay na something yan sa inumin niya, 'di ba? Sa inumin niya. At yun ay ang tinutukoy niyang pinangalanan ay si Mark Anthony Rosales, yun nga yun. Pero after nun, alam mo bang sabi ni Romel sa kanya, parang GAGA, 'di ba? Parang kung ano na pinagsasabi mo. Kung talagang friend ka, okay, eto Romel kung talagang friend ka at concern ka sa sa kaibigan mo, dapat kinumprontan nyo si Mark Anthony, di ba? Kasi siya yung siya yung binanggit ni Christine eh. Siya yung binanggit niya na may nilagay na something like drugs or di ba? So dapat doon pa lang nakialam ka na at kinausap mo yung friend nyo. Kasi lumalabas yan sa akin lang tingin ko naging kasabot ka pa eh. 'Di ba? Bakit hinayaan mong ganun yung 'di ba? Mangyari. Dapat hindi ganoon. Kung talagang kaibigan mo siya, dapat yung time na pagkasabi ni Tintin na parang may linagay na something sa drink niya kasi pangit na raw na lasa. 'Di ba? Pumangit daw yung lasa ng drink niya. So, ibig sabihin, doon pa lang nagsumbong na siya. Yung nga lang inignore mo. 'Di ba? Inignore mo yung niya, yung sinabi niya sa'yo. Yun ang pagkakamali mo. At saka dapat, ang hanapin nyo dito, alam nyo kung sino lang ang hanapin nyo dito? Si Edward Madrid. Yan dapat ang patungan nyo sa ulo. Diba? Ng reward. At saka itong si Mark Anthony Rosales. Diba? Kasi sila yung nagpakilala kay Tintin sa kabilang room eh. Yan, dapat silang imbestigahan. Diba? Nandun na rin tayo na kailangan dapat imbestigahan din yung nasa room 2207 kasi nga let's say yun na nag-pass out na si Tintin,
Kumbaga, nandun na rin kasi pwedeng sinamantala siya or nirape na nga siya. Nandun na tayo, di ba? Alam mo, sa totoo lang, may mga ibang kasi, mga ibang sabi kasi na na haliparot daw kasi or malandi rin naman kasi dahil nga pabalik-balik dun sa sa room 207, which is hindi naman nila kakilala talaga yon. Alam mo guys, huwag yung sisihin yung tao, ha? Huwag yung sisihin yung biktima. Kasi nagpa-party, New Year eh. 'Di ba? Expected nyo na na party yung nangyayari. Ang gusto lang nung tao maging masaya, 'di ba? Celebrate lang yung New Year. Ngayon, eto, kung wala kasing nang hudas sa grupo nila, 'di ba? Kaya niyan si Mark Anthony, 'di ba? Bakit? Alam mo kung wala siyang kasalanan, bakit ngayon siya nagtatago? Sige nga, Aber. At saka sino yung Edward Madrid na yan? Bakit hindi lumantad yung mga yan, 'di ba? Tandaan nyo, sa mga disipulo ng Diyos, meron at meron pa rin ng hudas. Oh, 'di ba? Kaya kahit sabihin mo magkakaibigan ng mga yan, meron at meron pa rin ng hudas yan. Oh, may trumaydor pa rin dyan. Kasi unang-una sa lahat, party yun eh. Dapat, 'di ba? Alalayan niyo yung tao. Hindi yung ganyan na kasi hindi mo siya maisising maging masaya, hindi mo maisising mag-party siya. Ngayon, kung ikaw naman may inggit ka rin sa katawan, gaya ni Banat Bay, 'di ba? Wag mo lalagyan ng anything na makakasama sa inumin niya kasi ibig sabihin nun, intention mo may mangyaring masama sa kanya. 'Di ba? Kung wala talaga siyang kinalaman or hindi siya guilty, bakit siya ngayon nagtatago? Yun ang tanong. Diba? Yan ang tanong ko kay yan ang tanong natin ngayon kay Mark Anthony Rosales. Yan ang yan ang opinion ko kay Mark Anthony Rosales. Bakit kailangan niya magtago? Diba? Dapat lumantad siya kung wala siyang ginawang kalokohan. Kasi kahit na sabihin mo guys, kahit sabihin mong masaya, dapat maging masaya ang lahat eh. Pero kung may isang demonyong gagawa na kasi binitawan siyang salita dito, itong Banat Bay na to. Hindi maganda, sasabihin naman ninyo ngayon. Paano magiging rape yan? Yung puro gay o kaya bisexual yan? Ang gulo ninyo, sa totoo lang ang gulo ninyo. Pag sinabing ganito, iba sasabihin ninyo, iba gusto ninyo. Kung sinabi namang rape na, biglang, ay hindi rape yan. Mga gay. Ikaw alam mo, pinaparatangan mo agad yung yung mga kaibigan niya no? Alam mo, it doesn't mean naman na porke kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Okay? Kaya nga, 'di ba? Kaya nga gay sila eh. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, yung mga gay na ganyan, yan, kumbaga parang hindi sila lalo na friend pa nila sa Tintin, hindi nila papatulan yung ganyang sex trip. 'Di ba? Kasi kung gusto lang nila sex trip, pwede sila na lang, mga gay naman sila eh. Kaya ikaw, huwag ka masyadong huwag ka masyadong madaldal. Kasi pinapatama mo rin yung mga mga gay community eh. Huwag ganon. Parang gusto mo palabasin ngayon. Sila yung ng rape, ganun ba? Gay yan. Ano ba talaga? Sandali. Kawawa mga bakla sa'yo. Yung mga gay, quote-unquote, or sabihin na natin bisexual, ha? Na sinasabi ninyo, meron pa rin totoo yung pag yan, nakakantin mo pa rin, naku po, iba pa rin ang end yan. Iba pa rin ang nasabi. Alam mo dapat ikaw, hindi Banat Bay, pangalan mo dapat Bayot Bay. Putang. Alam mo, basta lalaki pa sila sa iyo eh. 'Di ba? Kasi paparatangan mo sila ng ganyan. Kaibigan nga nila yung tao. Ano pang silbi nung 207 na pabalik-balik sa Tintin doon kung hindi doon mismo naganap yung yung rape? 'Di ba? Kaya ikaw ayusin mo ha. Hindi ni-rape na mga kaibigan niya yan. Ang problema lang, ang masama lang yan, may nanghudas lang kasi sa mga kaibigan niya. Kasi nilagyan ng
something dun sa inumin niya, which is, nung pumunta na siya ng room 2207, doon na naganap yung yung panghalay sa kanya kasi nagano na siya eh. Alam mo yun, kumbaga parang nawala na siya sa sarili. Nag-pass out na rin siya. Kaya gago ka. Alam mo, pinapalaki mo lang yung issue, no? Tarantado ka. Gunggong kami ng minuto. Kaya, yun lang naman yung yun lang yung doon, ha? Bye, ha? Mas bading ka pa sa kanila eh. Di ba? Dapat talaga siya pinangalan si Bayot Bay. Saka sa totoo lang, ito real talk. Mag-real talk tayo, ha? Mag-real talk tayo. Ikaw, pupunta ka sa sa hotel, mag-check-in ka sa hotel. Kahit saan po yan, kahit sa hotel yan. Lalo na, tangina, may pangalan tong hotel na to, City Garden Grand Hotel. Di ba? Napakalaking napakalaking hotel nito. Tapos, hindi man lang kayo nagpapalag-in sa mga ng mga client nyo na mag-check-in sa hotel nyo. Ay, ang laking katangahan, ang laking kabubuhan yan. Diyos ko po, lalo na nga pandemic na to. Sa hotel lang, bawal nga dapat eh. Kita mo, sa room 2207, halos lahat sila, hindi nyo mapangalanan yung mga hindi nyo maibigay yung logbook nyo. Hindi nyo mapangalan yung mga login names nila kung sakasakali. Diba? So, parang sa tingin ko, may protektahan kayo eh. No? Pati itong mga, mga nag-iimbestiga na to, baga parang bakit ganon? Yun na lang ang unang tanong nyo eh. Huwag naman sana na meron kayong pinoprotektang mga gaya niya, may nabasa akong comment na siguro may pinoprotektahan itong mga polis na to. Diyos ko, huwag naman natin sirain yung pangalan natin dahil sa kanyang dahil PNP, pinagtatanggol ho natin ang PNP, di ba? Oh. Kita nyo naman talagang may namatay na ho eh. Hindi na ho kailangan depende na lang kung malalaking tao siguro to kaya pinaganohan nyo, pinagtatakpan nyo, di ba? Huwag naman ganoon kasi may namatay ho eh. Kawawa naman kasi yung biktima. Kawawa din yung family ng biktima. Ha? Saka yun nga, huwag nyo masisisi yung yung biktima na gano'n nga, dahil nga sa nag-party siya, gano'n. Diba? Nag-enjoy lang po siya, gusto niya lang mag-enjoy. Kasi, kung sasabihin nyo, halimbawa may pinag-aralan niya, hindi naman magiging flight attendant yan kung Diba? Hindi magiging flight attendant yan. Kung basta-basta lang yung babae niya. Kaya, yun lang po ang ko. May pananagutan dito, ang hotel. Ayan, City Garden Grand Hotel. May pananagutan. Saka yan guys ito naman ang disco para dun sa mga kaibigan ni Christine. Okay? 11 kayo. Ha? 11 kayo sa totoo lang. 11 kayong suspect. 11 kayong nandun. Ibig sabihin, aware kayo na na may nangyayari sa kanya. 'Di ba? Hindi nyo malang nagawang itakbo sa ospital o kaya nung siya, nagsabi na siyang may something na nilagay sa niya, sa drink niya, ganyan. Hindi man lang kayo nagpanic na doon or yung nakita nyo nakahandusay na yung tao eh. Diba? Dapat supposed to be itakbo nyo na siya sa ospital kasi nga there's something wrong na eh. Diba? May mali na sa kanya. At sinabi niya naman na yun sa inyo. O, sinabi niya na yun sa sa isang kasamahan nyo. Kung talagang friend nyo siya, diba? Kung talagang turing nyo sa kanya is kapatid, yan, baby girl, diba? Mga kupal din kayo eh. Gusto nyo iyak-iyak kayo. Dapat doon pa lang, nung nagsabi sa inyo yung tao, nakahandusay na or iba na yung itsura niya, dapat doon pa lang, dinala nyo na siya sa sa hospital. O, kaya tumawag na kayo ng emergency. Eh hindi, pinabayaan nyo na, tinulugan nyo pa. Tapos ngayon iiyak-iyak kayo. O sabihin nyo ngayon na sabihin nyo ngayon na ang bait-bait niya. Yan, siya yung baby girl namin siya. Parang kapatid na turing namin sa kanya.
Eh mga ulol kayo, kaya nyo kasi, kaya kayo nagsitulog, okay, nagsitulugan, kasi nakadrugs din kayo pare-pareho, di ba, nag-party drugs kayo, yun ang totoo nun. Oh, ayun nga, di ba, in-invite kayo para magpa-drug test, oh, nandun na tayo eh, let's say sabihin natin nung una, pumayag kayo, di ba, tapos bandang huli, sabihin nyo pa na na wala namang problema po na i-drug test kami, pero consult muna ng consult na lang ng lawyer namin. Sorry, biglang sabay gano'n. Alam mo kung talagang hindi kayo natatakot at wala kayong ginawang drug party doon, dapat hindi nyo nakalapadaanin yun sa lawyer. Di ba? Magpusa na kayo. Yun lang yun. Ay, Diyos mio. Kaya, eto lang masasabi ko sa'yo, bye, ha? Putang ina ka, minuto. Okay? Yan lang masasabi ko sa'yo. Wala kang kwentang wala kang kwentang tao, wala kang kwentang mag-vlog. Eh, gusto mo yata, sa'yo lahat manul yung tao. Eh, tangina makasarili ka. Selfish ka kung gano'n. Tatawag lang sa gano'n, ha? Gunggong. Bust me once, I'll fuck you twice. Run.